Noong 2005 ay nagbigay si Steve Jobs ng legendary speech niya sa Stanford University. Sa speech na ito, binitawan niya yung praise na love what you do. At nang narinig ito ng karamihan, ay marami ang nag-drop from college to pursue what they love. Pero ilan ba ang sumubok na gawin ito? At ibinuhos ang buong oras nila kakatrabaho pero wala pa rin nakikitang success. Nagkalat ngayon sa social media yung mga successful entrepreneurs at karamihan sa atin ay iniisip na gayahin din at maging isang entrepreneur, total marami naman ang nagiging successful. At kadalasan ay ang mga successful na ito ay makikita mo na ini-interview at mga nasa blog post at kung saan-saan pa, giving the idea na lahat ay pwede maging successful sa business o career. Pero lahat ba ay naging successful? Nasaan na yung mga tao na nag-pursue ng kanilang passion at nagtayo ng kanilang business at walang humpay na nagtrabaho pero nag-fail pa rin? May narinig ka ba tungkol sa kanila? Wala, di ba? Yes, nandyan yung mga tulad ni Bill Gates, Elon Musk, at Steve Jobs na nag-drop from college para i-pursue yung passion nila to achieve their goals and become successful, pero maliit na percentage lang ito ng population na naging successful. Paano naman yung ibang tao na nag-drop from college to pursue a new idea at sumablay? Nasaan na sila? Bakit hindi sila napapabalita sa TV o may nababasang article tungkol sa kanila? Ang tawag kasi dito ay survivorship bias, meaning nakafocus lang tayo sa mga nanalo at nag-survive pero di natin nakikita yung mga tao na nag-attempt at nag-fail. Nitong recent years lang ay nahuli tayo ng mga success stories ng mga entrepreneurs, yung imagination natin about success. At maraming tao ang paniwalang-paniwala sa mga stories nila na as if naman kapag sinunod mo yung daily routine ng mga millionaires na ito, ay miraculously magiging successful ka rin at magiging isang business mogul. Ang survivorship bias kasi ay nangyayari kapag nakikita lang natin yung mga rich and successful pero di yung maraming sumunod sa advice nila at nag-fail. While yung advice na love what you do ay applicable sa ilan, tandaan palagi natin na hindi ito applicable sa lahat. Dapat pa rin natin i-consider yung iba pang factors tulad ng equip ka ng necessary knowledge para sa opportunity na dumating, nasa tamang oras at lugar ka nang dumating sa iyo yung opportunity, o kaya naman ay pinaghandaan mo na ang lahat ng posibleng mangyari bago pa dumating ang opportunity at marami pang iba. Kaya sa huli, kung may nakita kang tao na naging successful sa isang field, i-check mo rin kung ilan yung mga nag-attempt at nag-fail. And who knows, baka yung failures na pinagdaanan nila ang maging guide pa sa'yo to avoid the same mistake and eventually become successful. Ayan, so I hope naintindihan nyo ang ibig kong sabihin sa video na ito. At kung mahilig kayo sa videos tungkol sa pera, motivation o business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita ulit tayo sa susunod na video.